Kini ang tingog sa kabaguhan. DXRyo Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRyo Radyo Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Oras alas 3:05. Ako may pasalamat sa Ginoo. Ang sipal ko 100 years na sa serbisyo. Ako may pasalamat sa Ginoo. Ang sipal ko 100 years na sa serbisyo. Sana pulo kadigada, grabe alian, nagahatag og serbisyo. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit, apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya si Ultra Frank Mendez. Mga igsoon, may hapon kaninyong tanan o aniyan ang samtam padayon din sa atong programa. Lain na sab ning yugto sa atong pagpanaguban sa Nuda Biritas program. Kay kining atong programa katulo na ni sa rani mabati ninyo sa usa ka semana. Mauna nga ako gakaanugdan ko nining mao nga oras o gusto nako nga pahimudsan sab ninyo kay dili man kada adlaw madungog ninyo kining maong programa nga Nuda Veritas program. Ikaduha, kining nga programa importante gini kaayo. Di man ni sama sa mga current events, magisgot ni kabahin sa mga balaod sa atong palibot sa pagkakaron. Nga sa ato pa nga bintaha nga mahimong well-informed kamo sa mga pangitabo sa atong kakiliran, ilabi na kung lakbitan natong pamalaod. Importante ni aron nga dili kamo mahimong ignorante. Unya kini nga balaod, magpabilin kini hangtod-sangtod. Hangtod nga may tabo nga usabon ang balaod. Muna nga mahinungdanon kini kaayo. Lamang na ipipila sa ato mga kaigsunan magdumili sa pagsabot, no? Kay paminaw nila maayo naman kaayo lang pamon-pahon, daghan man sila og kwarta, unya ako wala. So nakabintaha sila na ng kalakiha. O sige lang, mahim punta na. Bitaw, importante kini kayo kay balaod maguni. Kung panalitan lain nga mga butang palitan karon maghisgot ang kabahin sa impeachment. Pipila ka mga semana adlaw gikan karon wala na. Pero ang balaod na agyod. O di ba? Okay, set ko ng example. Kanatong revised penal code nga maoy sumbanan, no? Munay balaod nga inyong mga kabatian matag karon niya. General law kana siya. Kano sa man na siya na palabang 1932, April 1 of 1932. Hantog karon existing pagyapon ang revised penal code. Nangamatay ng author ko na kalabira na. Di ba ingon na kami nudanon mo na nga ako gahangyo ninyo pakabana kini maong format sa programa kay dili tanan ang naga-offer nagtanyag og ingon ini nga format sa mga programa. Kamera din sa Radyo Ultra. Ilabi na sa programa nato nga Nuda Veritas. Suway mo og pagpaminaw gani sa uban nga mga istasyonan, nagamang itong mga istasyonan sa radyo dinhe nga tikaw-tikaw, no? Paminaw og naa ba sila format nga ingon ini. Kami lang din sa Radyo Ultra. Gumikan kay gatuo mi nga importante gini kayo. Abi nimo ang usa ka tawo
kung mahibalo lang siya sa balaod part. Ilabi na kamo nga naminaw. Kuha na mo kanang naa na mo'y advantage, naa mo'y bintaha gamay sa usa ka tawo nga way hinanawan. Di ba? Itandi, kanang naay hanaw o walay hanaw. Di ba? Advantage ang dunay hanaw. Mao na nga usahay mapakyasta sa pagsabot sa kanang kamatuoran, no? Busa niya kining atong programa Kuyugi ko ninyo. Kining oras usa lang. Unya dayon doon na tayo YouTube channel. Nga man doon na tayo YouTube channel nga malocate na to. Pwede nga inyong i-type lang para makahibaw mo sa Noda Veritas YouTube, Noda Veritas CDO. Ako balik ko, Noda Veritas CDO. Pagtuplok ninyo diha, manglugwa dayon ang nagkalaling episode nga gipost diha sa Noda Veritas YouTube channel. Paghuman, ako lang hangyo nga para mo daghan mo bibuta, mahimo nga aligreta diha sa ato nga YouTube, paki-subscribe lang kung mahimo. Ha? O paki-like and share, etc. Kung sa panang mga kuskus balungas diha, aron nga mo kadang unsani mudako ta nga grupo kay ang ubanggon gumikan sa kataas sa programa di nila kaya ang paghurot. Take note nga kini nga programa, tibuok nga programa sa Noda Veritas mao naa diha sa ato sa YouTube. So taas-taas gyud na, almost an hour. Usually makita nako mga about 52 minutes. Dugay-dugay ba na. Okay? So ang atong contact number karon 0917-704-3210. Atong balik ko na 0917-704-3210. Alright, dito maglangan atong ang bag-o na to nga tigpaminaw dinhi nga nakita nato kini si Conrado Bunghay Lirupan. Maing hapon nimo diha dong si Conrado, no? Bunghay Lirupan. Huwate lang ha kay ikalima kang nakalinya nga mangutana sa ato nga programa. Ato unahon si Oliver Ampong Nalwal. Noda Veritas, ingon si Sal Panilo nga if ma-impeach si BP Sara, forever na siyang dili na makakupot og posisyon sa gobyerno. Pero akong pangutana, Sir Frank, si Irap na impeach sa una pero nahimo pa man nga mayor sa San Juan. Na-impeach, yes. Oo. Pero ang rason nga nung nakabalik siya o girestore kaniya ang tanan nga civil o political rights, gumikan ni atong usa ka desisyon nga gipakanaog sa korte. Kay doon naman to'y kaso nga giatubang unya murag na-acquit kung wa ko masayop si Irap. Unya diha sa desisyon nga gipakanaog sa korte, doon ay portion dito sa usa sa mga paragraph nga gisuwat sa usa ka huwis, Ponente Silve, nga siya mahimong makabalik i-restore ang iyahang tanan nga civil o political rights. Mao na hinungdan nga nakabalik siya. Mao na hinungdan. Diferensya na iya di Vice President Sara. Kay iyang Vice President Sara, dili na siya kay na impeachment, no? Pero gatuo ka ba nga ma-impeach siya hantod karon part? Di ko kumbinsido nga ma-impeach siya. Bahala na mo og mag-alburuto ang inyong buot diha. Hantod karon dili ko kumbinsido nga mo prosper ang kaso nga impeachment batok ni Sara Duterte. Kadtong pamahayag ni Sal Panilo, speculation lang to. Speculation lang to. Kay ngano man, wa pa gani masugdi nila. Unya mura o ginuntan ni sa pagdumot. Na kini political proceedings man no? Kung inyong mahinunduman busa ang uman kadtong mga kontra ni Vice President Sara,
Suko gyud. Pero kay bawo ba mo? Nabasa ko man to netizen survey ko, no? Si Sarah 95% ang nakuha. Ang iyang bongbong ni BBM 4% o niya 1% kang tamba. Grabe sa kayo. Kinsa ba ni nga mga netizens ang nagpa himo-himo na nga survey? Kung ako'y makabasa niya na mag-consumption ko. Kaya dako yung 95% good. Meaning kung literally mo apply ang iyang resulta part, no? Sabto nimong resulta. Popular si Vice President Sara. Pero ako, gadumili ko sa pagtuo kay netizens man ang survey. Mahimo man nga ikaw, mahimo nga adto ka sa merkado, lingkod-lingkod ka dito, unya inyo imong gipanid-an ang feedback sa mga tao, kusog kayon si kining BP Sara, unya ikaw rin gahimo-himo sa imong analysis silbi, ikaw rin gahimo-himo nga dako gyud kay grabe gid siya, grabe gyud. Imo ra to. Imo ra to. Kay di ko ganahan ay zero. Si Chis Escudero man siguro ang zero. Grabe. Okay. So at least na tubag na nato na kay aron pag identify sa ilang kalahian, no? Ako tan-aw mo gid to. Di na mabalhin ako una. Ngano man, dili tungod kay insufficient inform and substance ang iyaha nga complaint nga gifile din dapita sa House of Representatives kay wa pa man na mautingkay kun dili kakuwang sa panahon. Alright. Gikan ni John Macas, Noda Veritas, nagpatabang lang ako ang ugangan, Sir Frank. Ha? Ambot ni mo ipasabot nga dili di ka uloy tao? Sos pagkadimala sa mga dalaga. Kay doon na rabay nag-ingo nga kana si Sir Frank, kana si John Macas. Nakagusto kay kunya kay bulagaw og buhok, taas og buhok, o gwapo gi kay siya. Nakaroon na ka man di ugangan. Na malihog lang lang ako ang ugangan, Sir Frank. Gusto lang siya konsolasyon sa konsultasyon sa lawyer bahin sa land dispute. Kabos lang siya, ingon pa niya dire, no? Kajot. Nangatsi ko. Kabos lang siya pag pangutana pilay pinakaubos. Sige ko, pangatsida, sipon sunod ni ba? Pangutana, pilay pinakaubos nga pangayo sa attorney if magpa tambag sa kadot kay Seymour sa kliyente. 11 1,000. Labing minus. Naiubang yun, luoy na lang, naasay 500. Depende mo guna siya, no? Sa, yung kanang, na-term na quantum meruit. In other words, depende sa abilidad sa abogado. Kung ikaw panalitan di kampanilya, dili kampana lugar di kampanilya, so kulba ka na yun. Once magkonsulta ka, kung mangonsulta ka, dako pod ang bayad. Katong bagong nakapasar sa bar, pwede mo dawat pa na siya og 500. So ingon ang vary sa abilidad, professional competence, kanang ilaha nga kanang ilahang pagkamaing laki lugar sa practice, di consider na siya kanunay all the time, no? Nya kana sila di sana magpangayo og dako ug labi na silang tan-aw talimoy-moy pod siyang abogado. Tan-aw niya nga akong lintis tibok adlaw do haraman murag lugi kunini. So mangayawat ka nga naiklinti mo do mo mangonsulta, gamay lapod imong pangayo kay manalangani na kay naay niabot.
Okay ba ko bang naiuban na to nga mga kailan na to mga abogado nga zero gani? Siguro silang tanaw-tanaw na itaw mulabay kay basin makatsamba o wahing na ng ilahang law office. Kay abi mo paingon sila ha, manilip man na di ay kay gabaligya ug mani suspaita. So ingon nang kahimtang no, depende sa abilidad sa abogado. Okay? Pwede sad mo magpatambag sa PAW. Pwede sad mo magpatambag. So ingon mo imong ugangan John nga mauna siya dirita sa bag-o unya dayon na barato-barato kay bag-o pa man ni dili ni siya makadiman og dako-dako tanawag isipon ko. Itubod na ang sipon. So John, maro to John ha? Oo. Sige, salamat. Gikan ni Melbourne Arturo Dumagpi. Nura Veritas. Kayo lang ha? Sir Frank, can an employee be terminated if found with diabetes? Mao ni ang role. Kung ilabi na kung contagious ang imuhang sakit, you will be given at least 6 months nga magpatambal ka. Beyond that, ug di na gyud madala, you are advised to be terminated. Kining diabetes, dili man ni mananakod. Oo, dili man ni kuyaw nga sakit na gyud na siya. In fact, mo nang usos pagkakaroon, murag pobre ka na gyud og dili ka diabetic. Nganuman sa ato mga pagkaon. So, kanang diabetes, mura og bisag asa ka magkadungog ka na mangani nana. Kadyot lang ha. Kinsa ba ti gasulting dunay akong ila kanina ako na istorya nga ingon siya nga iyang papa kuno bag-o pa naputlan og walang BTS kay gumikan sa diabetes. So bantay-bantay ta ni ana. Na magoy sakit sa tao, plitan gitibi ka. Okay? Kana contagious, mananakod na nga sakit. And so the management must advise you to dili to rest in peace, but for the time being, take a rest, mag-leave ka, and then panambal, and you will be given at least 6 months, hoping maulian ka. Kung maulian ka, you will not be terminated. Oo. Pero kana siya authorized cause, dili na pwede awayon nimong management kay sumala sa atong labor code naa diha ang mga authorized causes nga gi-enumerate sa atong labor code, appeal na ang masakiton nga trabante nga di na madala og tambal. Now, kung naa kanini nga kategory na gitawag nato og authorized cause or authorized causes nga ma-terminate ang usa ka empleyado with pay for reason of redundancy, for reason of retrenchment, sickness, mo na ni karon sickness. So kana ana sila, you will be terminated by the company, pero dunay corresponding separation pay. Naa kay separation pay. Pero kung diabetic, dili man na peligro, kuyaw. Tinuyuan po na di mo, oy. Oo, kay kadaghan sa ato mga diabetic karon nga mga tao, naman, na-employ man ni sila. Na-employ, self-medication man lang. Pero kung panalitan, mananako di mo sakit, kay TB ka panalitan. Okay lang tong TB nga nay antina. Wa ra ba ni antina? Kunya maniwang ka, kay ingon pa nila, masakit ng baga. Kunya o magpaduol ka sa tao, posible nga makatakod ka, kana peligro na. Unsa pa ang sakit nga mananakod. Kanang kagiron. Di man siguro, no? Kagiron. Ang kuyaw lang na kun ang kagiron nga tao mamalihog nimo, Frank, unsa man? Tabangin ako kalot dere sa akong buko-buko be. Sus, paitan na oy. Isumbong tagig ka sa management, ma'am, sir, kini siya ba kagiron ba? Ato ni patambalan.
O ato ning bubo ag suka na iyang buko-buko mo kaging nang iyang mga kagin laina no. Sige. Thank you no. Kinsa to nang utana si Melbourne Aturo. Now next question atong hatagan og pagtagad Condrado Bunghay Lirupan. Man ba ko? Number 4 this siya no. Dinhi sa ato nga pag nakalinya nga mga pangutana kadjot lang ha. Ingon pa ni Condrado Bunghay Lirupan. Siya, hi Sir Frank, Nuda Veritas, hi Sir Frank. Pangutana na na-retrench ko kauban sa akong supervisor sa kompanya. Apan nag-hire sila ga new employee og supervisor bago legal ba ni sa balaod. As far as retrenchment is concerned, that is recognized under the law. That is one of the authorized causes that your services will be terminated and you will be separated by the company na ibayad. Gabayran ka na. Oo. Sugin lang na ko o wa ka ba bayari. Murag gibayran ka. Unya, for a certain period of time, nakamatikod mo nga nag-hire. Nakamatikod mo nag-hire. Sa ato pa nga, bakak di ay nga mag-return sila nga na may mga empleyado nga ilang i-hire. So, pwede ba ka sumbong? Igo ka lang yun na sa pagbagot-bot. Ilabi na kung pananglitan, ang pag-hire sa bag-o nga empleyado dili immediate. Pananglitan, year after nag-hire siya. Basin baya nga ang kumpanya mianam og bangon, nakabawi-bawi. So, kung muanam og bangon, ang volume sa trabaho nag-anam og saka. Now, unsaon man nato nga ma-maintain o ma-coop up nato ang volume sa trabaho kung panalitan ang manpower nato maura gyapon mga dagwaya. So you have to hire. Now, dili ka makareklamo because pag separate nimo gikan sa kompanya is legal. Unya gidawat nimong separation pay, so wala na, you are totally separated from the company. Ang imuha lang mao nga inamigo ba? Sir, pwede ko makakuha di, sir. Mo apply ko balik, sir. Nana ba? Oo. Basta hindi mo sugot. Pwede na ito na matag na. Kaya decision ba na sa management? Oo. Nag-apply, nag-kuha mo mo, sir. Kanin nga, na may inyong gihar. Maka-apply po ko, sir. Nana lugar. Basig maluoy ang kumpanya. Di man na ito matag na ang panahon. Kaya kining tanan good po, labi na kung maayo kag trabaho, oo, pero nagdubli lang ang function namo ng redundant, so giseparate ka. Nana lugar ang gakahitabo. Sige, si Mr. Lirupan bag-o niya Condrado Bunghay Lirupan. Si Mafin niya may hapon Sir Frank karon pagyud ko kahuman mo ba pag kagyud ko kahuman sa mga trabaho. Noon sa kadi ay ma'am nga, senior ka na ba? Kunya, kayod ka gyud trabaho, pasagdi ka na imo ang mga lipuris da nga mo'y maglihok. Murag ma-feel na ko nga siya mo'y galid. O trabaho, pahulay isa, dala ang pagpaminaw sa mga legal na tambag nimo. At least na ay masayran. Thank you, sir. So ingon lang na mafe, no? Kayod unya pahuway, kayod o pahuway. Ayaw pagpalabi kay lahi na raba ang atong kusog, itandi sa bata pata. Diferensya naman. Diferensya. Alright. May man po ni si mafe kay ang iyahang mga anak kompleto naman siya magpalingkaro na lang kanunay kung mahimo pero lihok man siya trabante manggod. From birth, murag na kita na ko nga listo ni sa mga buluhaton. Muna gamingawon yun na siguro
And I think this is the reason why nga nakapanag-iya siya og property diha mismo sa Palas Baungod Bukidnon kay mingawon siya sa mao nga trabaho. Okay, sige, salamat. Doon na ko lain nga suki nga tigpaminaw gawas ni Faye Galupe, no. Kining di sa ubos sa Galupe ba? Lower Balulang, Faye Galupe kay galibog manggugong tinuod man Faye, no? Kay naapoy amigo na kong Galupo. Na ay ikaw, amiga ka man og suod nga higala sa ato nga programa, Faye Galupe. P og po. Na mga apelyidos tao ba? So mo nang magduha-duha ko og litok kay basin unya maingon sila nga si Sir Frank hingalimtan no na gyud. Bungaw na gyud na siya. Nay panahon bungawon ko. Murasad mo gwa kaagi na na, oy. Sige, salamat kayo, my Faye Mundia. Good afternoon, maing hapon sa ni Ma'am Elizabeth Basilgo, dihang dapita sa Lumbia. Maing hapon ni mo diha, madam, no? O uban sa imuhang mga ginsakupan. Alright, laing nga pangutana nga atong hatagan o pagtagab din sa atong pagpanaguban, gikan ni Septem Virgo, Noda Berita. Sir Frank, pila di ay ang maximum months as floating status sa kompanya? Discretion na siya sa kompanya. Kanagong floating status, that amounts to constructive dismissal. Now, kung panalitan, ingon na ng tendencies nga ipakita sa management nga i-float ka, meaning ang management does not like your face anymore. Oo, hindi ka bali-balihon. Oo nga, ingnon ka pag yun sa gwardiya nga, ma'am, sir, kining nagtugon man to si ko nga, ang tag-iya, sir, ba nga, ikaw kuno, sir, dili na pasudlon sa premises sa mao nga kompanya. Sa to pa, unwelcome ka. Sumurag yun lugar o i-dismiss, pero wala i-dismiss pa. So that amounts to constructive dismissal. Labi na kundi ka bali-balihon, magsugat na lang ang imong ilong tali sa ilong sa management, di gyapon mo magtingkan na, lisod na na. So ikaw makunon na gyud ka nga mag-resign na lang ko. Ingon na mura ba og kini bitaw nga forced resignation magakahitabo. Mao na ang sitwasyon, Alright, sige, kadyot lang ha. Sir Frank, pila di ay ang nangutana ka maximum months of floating status? Depende. Depende. Kay basin mo ingon ang HR nga, ato na lang siyang ipabalik. Kay buutan man, nanalog no? Buutan man, wa pa man po siya ma-separate sa mga kompanya, no? So, tagaan na lang siya og lang laing assignment, obserbahan og maayo bagyapon ang performance. Kay og gwatsinang ko gyapon nga dili siya makatabang sa mao nga kompanya, so sa may mga mahitabo ay floating ka na sa pagbalik. Okay, Grace Dawal Palamine, may hapon ni mo diha, ha? O naminaw kuno siya dinhi sa ato nga programa. Si Suroy ni Libs, Noda Berita, Sir Frank, tulo ka straight year nako ga duty sa 31st sa duty sa 31st sa December, a day before New Year, kay maintenance ko sa factory. Dili nako close, ako ang manager. Di magyud kinanglan nga mag-close kamo. Oo, di magyud kinanglan. Dili nako close sa ko ang manager. Busa imbis ako imbes ako karelyebo naka-schedule sa duty, pero ako ihang kanunay ipa-duty anang pitsaha na ba sa balaod nato nga magdumili tag duty if na ay rason.
kanunay man ta makakitag rason. Ay experience ko na, di mahuddag rason. Oo, kay dunay usa ka panahon, ako ni personal experience, manager ko sa laing istasyon kanadto, nako-absent ko man lagi. Primero, ingon siya, boss, ugma boss, kining absent ko, kay madto ko sa usamis kay lubong sa akong lola. Lubong ko na siyang lola. So, absent to siya kay nananghid man. Unya dangtan og pila ka buwan, mo absent na sab. Nalimtan niya ang rason niya primero nga nalubong na iyang lola. So sunod niya nga kanang excuse diri sa kuha. Sa bus kining emergency na gyud ni, emergency. Ako naman, pwede bus nga di sa ko mag-duty ugma, mag-leave ko og duha ka adlaw bus kay kining ako nga lola namatay. Unya di man ko makatambong sa lubong, unang mo adto lang ko mo tambong ko sa kahaya. So pagibaw nako inako pare kining di ba kanuhan na namatay hinuon imong lula na nang imong excuse? Siya lain to boss, lain. O kanang ingon na mura bagwatsin nang go disloyal sa opisina na nanang ba naakay balana naay balana naay rason ngano nga moungot usahay ang management kay ikaw gwatsin nang go ka man kaing dako. Maghimo-himo ba o senaryo ga pangtunglohon ng uban nato diha nga mga membros pamilya, sayop na nga attitude. Abi ninyo siguro makalusot na manimaan man ko. Sunod sa kining duol siya nako. Okay, kini may pagka-kutsinang ko man eh. Nakunsa naman po di mong alibay. Siya dili, boss. Oy, imbitahon ta ka sa pista. Kay pista man sa mo. Nakuhay ka sa Diyos. Abi na ko mag-live ka na sa pista din na. Adi kong balibad. Mahapit ko. Mag-enjoy ka sa imuhag pag-manage sa usa ka opisina nga na ay mga gwatsinanggo. Di man nimo malagayam lipay sa tanay mga gwatsinanggo pero dili among-among ang ato ang principal nga duty. Sige kajuta ha tanaw nako og napabaylain nga mopadangat sa pangutana. So far wala. All right. Sige pabuton na to ang inyong pangutana part. Watan na to ang inyong ipadangat nga pangutana dinhi sa ato nga pagpanaguban sa atong tulumanon. All right. Sa maniha. Hello sir, good PM. Ingon pa niya dere. Sige. Ingon niya. Hello sir, good PM. Go ka lang sa yo program. Ingon niya, no? Kinsa ka ni, no? It's an eye-opener. It's an eye-opener for the people of CDO. Tong old DJ last time is Dr. Othel W. Galamiton, Regency Plain Subdivision. Sometimes were in Balingasag after retirement. Ingat sir. Diyan lang ha. Recall ko nini. Unsay meaning ni sa ODJ? Tanawa. Kay kung CDO pa ni sayon makayo Cagayan de Oro. Labi kay ODJ man eh. Tong ODJ murag posisyon man siguro ni no. Tong ODJ last time is Dr. Othel W. Maone. Si Dr. Othel W. Galamiton. Kining apelidong Galamiton, murag naa ni sa salay o lagunglong baka to, no? Kay makadumdum ko, bisan og may edad na ko, doon ako isakop kaniadto sa Selbing Cavite nako part. Ang iyang apelido Galamiton. So ginagaan ako siya for immediate recollection. Dili Galamiton akong tawag, utensil. Mingon di sa Galamiton, yes sir. Nana din siya. Iyaha man ang apelido
galamiton utensil akong bunyag. Naangani ko'y sakop gyapon kanadto iyang kabats na ay Repulyo apelyido, na ay Pitsay apelyido, na ay Domingo ang apelyido, na ay Patay ang apelyido. Klase-klase lang part, no? Nga mga apelyido. So si Dr. Othel W. Galamiton, Doc, maing hapon, Doc, no? Diha sa imuhang Regency Plain Subdivision Regency. Then dapita sa ipunan ni. Sometimes we're in Balingasag after retirement. Ingat sir, salamat kayo. Doc ODG. Sige, salamat. Okay, nakuha ko na ang meaning ODG. Sige. Kadyot lang ha. Sa pamani ining uban diri. Okay. Ang available na to nga contact number diri sa Pikas mao ang 0917-704-3210. Again, si ODG maing hapon nimo. Thank you nga gapaminaw siya dinis atong programa na ipanahon nga madto siya dito dapitas Balingasag kay kaliwat og Balingasag siguro pud siya, no? Basin lang masin lang ta basta kanang galamiton naay apelyido nga ako banungog diha sa Salay, sa Lagunglong bato at sa bato nga dapita basta kabantay ko nana o galamiton unya mura putoy arang-arang nga kaditen ako kay magdala-dala matug sakyanan dala-dala siya sakyanan maibog taon mi so sa posisitan lang mi aso kayo nga sakyanan kabalos pod posisitan lang mi sa aso looy kami. Sige, salamat gyud kayo. Padayon ta sa mga pagtagad sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga pagpanaguban sa atong programa. Unang pangutana nga gipadangat dinhi walk-in. Unsay bot ipasabot Sir Frank kanang gitawag nga artikulo mortis bag-o manggod na sa akong pagdungog. Alright. Ang artikulo mortis naa ka na siya sa atong family code. Naapod na sa persons and family relation sa karaan nga balaod sa civil code, no? Gi-inherit silbi nga balaod ka na hantod nining family code of the Philippines. Unsa man ni siya? Mao ni ang babae o lalaki, pamanhunon o pangasaw-unon nga buot sila nga magpakasal at the point of death mo ng artikulo mortis. Ang mortis, ang English equivalent term ni ana, mao ang kamatayon, no? Death. Kanang mortis, mao na siya but ipasabot. Tanawa gani, aron makunik yun natong masabtan ninyo kanang mortis. Tanawa yun siya, asamang patanglawas, tuas sa mortgage. Mort. Kamatayon. Tuwa sa mortgage at tuwa sa mortgage tuwa sa usana kanang hayanan butangan nas patay ba mortgage ba tong ingon di man mauna. Nailaing this term ang root word na mortis meaning patay. Morgue morgue noon sa di ka Frank nagibungaw na gyud morgue. So kung imo nang i-connect, masabtan na dayon na nimo. Morgue, sa ito patuan dito gipahamyang ang patayng lawas. Morgue. Artikulo mortis. Ang artikulo at the point of death, artikulo mortis. Kini siya, usa ka prinsipyo sa balaod nga gisagop sa atong family code bisan sa karaan nato nga balaod. Sa Civil Code of the Philippines Persons and Family Relation. Para kini sa pangasaw-unon o pamanhunon nga gatinga-tinga na sila. Silang duha, no? Naa sila balatian sa lawas, siguro gitibi ang isa, no? Unya ang usa wala tibi hapis kay baka nga lawas. Ang usa himalat yun. Apan gusto sa bana
or pamanhunon nga makig-unong siya sa kinabuhi sa babae nga pangasawunon niya. Nga gusto niyang pakaslan at the point of death, artikulo mortis. So sa may tabo. Kung doon ay pare, doon ay chaplain, doon ay commander sa kasundaluhan, no, nga na ay nahitabo nga belligerents or kanang gitawag mga belligerent forces nga naay mga enkwentro sama panalitan dinhi sa ato sa Mindanao. From time to time naay mga enkwentro nga gapangitabo. Kay kun panalitan og wala na, mahimong invalid ang kaminyoon. Grabe kayo ang mga requisite, no? Grabe, kung wala lugar ka yaga, wala mga gubat-gubat diha, kunya nagkasal ang maong commander, the marriage is not valid. And so, kaslon sila. Pwede silang kaslon without marriage license. Munang usa sa mga exception nga maingon ang babae nga palitan ang ngalan na saway ato ingalan sa lalaki. Tarsiano. Tars, mamatay naman siguro ko, Tars. Dili na ko maabtan inig duha ka oras, Tars. Murag yung ako may bawaan nga mamatay na ko. Unsa man, Tars, pakaslan ko nimo. Kay nag-ingon ka man nga, mahal ko nimo, love ko nimo. Unya, nagdungog ko naman na kaniadto sa imong pasalig diri kanako nga patay man og buhi, andang ka nga magpakasal kanako. Okay? And so, they are in the state of articulo mortis. Tarantar si lalaki. Patabang siya sa kapitan pagpangita og pare. Maka-solemnize ba ang pare sa maong nga kasal at the point of death sa maong nga babae? The answer is yes. Basta articulo mortis ang marriage. Wala na marriage license. Gagananglan. Basta kay himalatyon, ang ako lang magpapatay-patay ba? Kay para lugar kay di makalukat og marriage license. Na kini part may mebawon ninyo sagad kini ga panghitabo sa kabukiran. Imong tanawon bukid gapuyo ang pamanhunon o pangasawunon. Kung ingon tagbukid, layo ka gyud sa munisipyo. Unya kung gatinga-tinga ka na, di ka na magsilbi ingon pa nila, tulipaypay ka na nga hitsura nimo, mura o di na ma-spilling. Madto ka po lugar sa munisipyo, maglukat ka og marriage license. And so, dili na lang. And this is an exception. Talagsara na, no? Pero gapangitabo sab siguro raw ang kanang tinga-tinga ba? O kana na may uban nga committed yun, no? Kamo di ay nahimo mong bana or asawa. Di ba committed kamo sa isig-usa? Pero okay lang lugar ta kay maiman atong pamanpahon. So pwede ta maghago og lukat sa atong marriage license diya mismo sa local civil registrar's office. Dabi katong tuas bukid. Lisod. Apan gitugutan sila basta artikulo mortis. So, that explains the question. Mas mayo sab nga naka-alinggat mo na ini. Basin akong pagtuo ni anay magpuyo sa mga interior nga mga bahin hilit-hilit ba. Nga nadunggan siguro niya, marites yang unsa ba ng artikulo mortis. Basin og sayop na, basin og si Edgar Mortis ang but niya pasabot. Dili oy. Kanang Edgar Mortis, artista. Kining artikulo mortis, marriage at the point of death. Okay? Nalasige. Salamat na lang ninyo. Pabuton ako inyong dugang mga pangutana. 0917-704-3210. Mr. Dr. ODG. No? Si Dr. ODG, bay nga po ni mo diha. Si Dr. Galamiton. Kadyot ha, Galamiton sounds familiar.
sa regional hospital ka kaniadto siguro, Dok, no? Sige, padayon ta din sa ato karong pagpanaguban. O doon na mo'y pangutana, pahibaw alang ko. Ha? Basta kay nadungog na ninyo ng Artikulo Mortis, ha? O, dili na Edgar Mortis, kundi Artikulo Mortis. Si Edgar Mortis, artista, kini dili. Tinud-anay yun nga, kung masakiton o di na kabangon, walay artista nini, kaslon ka nga way marriage license, ilabi na kung tuwa ka magpuyo sa hilit-hilit nga mga dapit. Nga naman, layo ka man lagi sa lokatanan nimo sa marriage license, di ba? Kaslon ka na lang. Kaslon ka na lang. Okay, sige, lain nga pautana atong hatagan o pagtagad, kajot lang ha. Sir Frank Pasabta, ako palihog, kay na ako'y kaila nga gikasal dito sa Amerika. Sila uyab daan dinhi, pero dito makadesider og pakasal sa USA or Amerika. Unsa nga balaod ang sundon nila. Yung may word nga unya. Asa makasumpay nini? Unya, period. Anyway, kami kini kabahin ni sa nakadumdum ko doon ay nautanan ako kasal gawas. Abot unsa to iyang pangutana specific, no? Kanang pagkasal dito sa gawas of same citizenship, wa man ay problema. Walay problema. Ang problema kung wa gid sila kasla. Di ba? Nahibaw-an ako ning maong problema part kay kuha man ni kining gi-refer diri sa kuha. Ang pinaka-main nga issue nini, ang mga property ditong dapita pud sa gawas unsa kunoy pamaagi kay ang asawa namatay. No. Primero sa kabinyoon. Ubos atong balaod, di ko lang ma-memorize ang eksakto nga provision sa balaod. Pero kung doon na mo'y libro sa Civil Code, tanawan ninyo diha ang Section 15. Section 15 or Article 15. Okay, diha, naglambigit kini sa family rights status appeal na sa ito pa kini about marriage. Nga ang magpatigbabaw nga balaod, mao ang balaod dinhi sa nasud sa Pilipinas. Ang balaod sa nasud sa Pilipinas, kung ikaw Pilipino, gasunod-sunuron ka bisag asa. Ilabi na sa issue sa family rights and related laws including ang marriage. Bisag asa ka pas kalibutan, ilabi na ang pag-execute sama niini kasal, you are governed by the Philippine laws. Alright? Bisag asa ka nga suok sa kalibutan, Amerika o sa Europe man panalitan, ang masunod nga balaod, Philippine laws. Alright. Namatay ang asawa, ang pautana, na ilahang, ako pagsabot na sila gamay nga savings or certain property. Kinsa may makasunod. Natural. Sa akong gisulti, ang Philippine laws mo yung mag-govern. Wa kay problema. Wa kay problema. Siguro ambot siguro ipasabot sa nangutana. Ako mangipauntan ng insa man nimo. Mura ba goduduha siya og angkon ay batong anak. Basta kay kadugo niya ang property. Oo, nga kung mahimo dadon sa Pilipinas, mahimo kung personal property. Pero kung yuta man panalitan, tuad ditong dapita sa Amerika, alang-alang madala na nimo din sa Pilipinas, ibaligya na lang na. O balik diri sa Pilipinas. Balik diri sa Pilipinas. Kay, madala ba nimo yuta gawas og duha ng kumkum nga yuta na okay pa kayo. Labi og
pila na ka square meters ditong dapita sa Amerika. Acres man na ilha dito, no? Oo. Pareha nako, doon ako'y classmate. Nagtrabaho siya dito. Unya mura og nag-retire na siya. Karo bag-o. Siya, ako, classmate man kay reunion. Ako mitabi ni mo, nakapalit ko dito 400 square meters. Ang iyang square meters ang iyang pag-explain sa kuha. Kaya nag-retire naman kuno siya sa trabaho. Oo. Nako, di rabag ginamadala ni mo sa Pilipinas, mate. Dili lagi, siya dili lagi mo ng problema. Pero siya nagpalit og yuta din sa Pilipinas. Nako, unsa man ang yuta sa iya ko ng mga parente, niya nangutana siya kay mulagi diha mismo sa mga lungsod-lungsod labi na diha sa Cebu and anywhere else ang uso tax declaration ang uso kay bao ka ingon na nagyod ang sitwasyon sa mga lugar nga dili well developed kapasagdan lang ang maong mga property tungod kay dunay nakalantaw nga mga lungsuranon, no, very resourceful. Tanaw nila nga gwapo ni nga lugar ato ni puy-an. Kunya ang presumption na kung makapuyo na sila dugay-dugay nga panahon, ila na. Tax declaration lang. Dili na inyo May bawa na ninyo. So gingnan ako tong classmate nako ang imong pagabuhaton mo ni. Siya gusto tuod, no? Okay, panablaman to niya kay paminaw niya, may edad na sab siya, ingon na, no? Gusto niya nga dinhinag siya retire sa Pilipinas. Gusto niya nga doon na siya fallback nga lugar nga para gyud exclusive diha kaniya. So, all those nga nagpusis karon og mga yuta on the basis of tax declaration only, careful mo na. Kay dili pa nimo na maimo kanang maong yuta. Awayunon pa na because once you have a tax declaration, it only shows nga you are in the possession but never an owner of the property. And that is the law. Lisod na nimo nga pagasupakon. Muna nga every time nga naamoy paliton nga yuta, see to it nga kanang mga yuta nga gusto niyong paliton kinanglan titulado. Pareha sa doon na siya konsulta, ingon siya nga mulagi na tax declaration. Hapit siya matintal pagpalit sa mong yuta, pila ba ito ka square meters? 150 ba ito? Kay duol kuno sa ilang balay, sikbit. Nakonsa man na, tax declaration or titulado. Tax declaration. Niya ang titulo kuno ay na niya ihatag kung magbinayaray na. Nako ay sugot. Mo gina ako sulti. Ay sugot. Sa katong tuwa sa Amerika, inon nimo ang imuhang parente. Gusto na siya mobalik sa Pilipinas, ibaligya ng mga yuta. Dada ang dollars dirhe sa Pilipinas ug dinhi ka magpalit og yuta. Dinhi ka magpalit. Gusto ka puyo og syudad, diha lang sa condominium. Ayaw mo og puyo na ng mga relocation area dinis ato sa Dakbayan. Kay awayunon pa na kayo. Okay? Sige, mura na. Ang akong buti pasabot. Basta tax declaration, ayaw mo pag lamu-lamu og palit. I advise you to avoid. Kay kamuray mapurisyo. Bisan nga ni, og titulado ang yuta na ay title. Usahay good pod, sa sobrang na tong excitement, ay wala natin panahon, parumdumi lang ko ninyo sa Biyernes pohon sa ato pagpanaguban. Wala natin kong panahon, dinis sa ato karoga pagpadagan sa ato tulumanon. Atong basahon ang hisgutanan ni Ma'am unya gabi, alas 6 antak na sa kagabion, dinis sa Radio Ultra. Jud lang sa maniha. Maayo jud imong memory, sir. Ha? Siya. Maayo jud imong memory, sir, ha? Ako rato nako sani akro
Akro rato nako sa ako ang name. O acronym Selby. Nasabot ko na kadugayan. Ako husband taga Salay Jud, retired principal. Tanawa lagi. Therefore, doktora din siya. Oo. Sa pangalan pa lang Othel, no? Akong husband taga Salay Jud, retired principal. Tanawa. Wag ko masayop, no? Tinuod ka Jud. Kagikan ako Dablo taga Lagunglong, retired regional supervisor. Go ka attorney. Okay na lang, sige. Si Dr. Othel Dablo Galamiton. Sige, salamat. Alright, akong basahon sa ang importante nga topic pag-isgutan ni Ma'am karong gabi alas 6 ang takna sa kagabion din sa Radyo Ultra. Mauning musunod. Ang Diyos nun nga amahan nahigugma sa iyang pamilya ug andam mo sakrifisyo alang kanila. Akong balikon ha. Ang Diyos nun nga amahan nahigugma sa iyang pamilya ug andam mo sakrifisyo alang kanila. Kini inyong babati uban ni Ma'am alas 6 ang takna sa kagabion din sa Radyo Ultra sa programang Kalipay nga Mulahutay. Sa nga sa itong kuyog dinhi sa itong pagpanaguban, kadyot lang hangin, memorize na ko itong iyahang apelido. Si Marcan, no? Si Marcan. Ang imo apelido sa nga ito? Ha? Payaw. Payaw, no? Payaw. Karon din na nako malimtan. Kaya kanang payaw, kugi kay kung na manguhog isda sa laod diha sa payaw. Kay sigurado naman ang isda. Sige, marugin na, no? Atong kuyog si Marcan Payaw, uban ni Ricky Langga, ug labas sa tanan ni Congressman Lordan Swan sa District 1 sa Cagayan de Oro, ug number 1 Padayon Pilipino Agas 1 sa City Council dinhi sa atong syudad. Kami moingon, makasalig ta sa Ginoo kay ang iyang plano puro maayo. Salamat ug maayong hapon kaninyong tanan. Hikalimti ayaw. My idea of a perfect Christmas